Eto nga pala mga kababayan na bago tayo pumunta sa ating mga mahalagang usapin, gusto ko lamang pong batiin ng happy birthday. Eto pong nanay ni Small Boy na si Big Mama. Kamusta po ba? Binati po ba kayo ng first family? Kasi mga kababayan ngayon si Big Mama, yung nanay ni Small Boy na nagpipinance dito kay si Small Boy, yung nagpipinance dito kay Alputera na nasa likod ng paglilibot ng mga DDS at vlogger para mangalap ng perma, nagsiselebrate po yung nanay niya ngayon ng birthday mga kababayan. Yun pong nanay niya ay matalik na kaibigan ni Duterte, kaya nga tinulungan sila dati nung 2020 2016 mga kababayan hanggang sa matapos ang term nitong si Digong. So ngayon, ang tanong natin dito sa nanay ni Small Boy, binati ba sila ng first family? Tingin ko mga kababayan, hindi. Katulad nung nakaraan na nag-celebrate si Small Boy ng birthday, mukhang hindi binati ng first family mga kababayan kasi nga naman, wala Paano pagtutuunan ng first family ng atensyon etong pamilya ni Small Boy kung sila mismo kumakampi kay Digong habang dumidikit sila sa First Lady mga kababayan. So ngayon, eto na. Kung makikita ninyo, tila nilalangaw na yung pangangalap po nila ng perma. At sinasabi nila na marami daw tao ang sumasalubong pero deep inside, nilalangaw na po kasi wala nang gustong makisimpatya pa kay Duterte, lalo na't hindi na po mayor ng Davao etong si Digong mga kababayan. Anyway, ito i-play po muna natin. Akala ko talaga lalangawin kami sa bukid noon. Ang daming tao. Madami ba yan? Thank you bukid noon. Salamat. Huh? Madami ba yan mga kababayan? Wala pa nga atang 50 yan, wala pa nga atang 30 yung mga tao na nakikisimpatya sa inyo. Kasi nga mga kababayan, wala na. Talagang ika nga, paubos na mga kababayan yung mga naniniwala na makakalabas pa etong si Duterte. Pero ang katotohanan, hindi na po talaga makakalabas si Digong. Lalo na't hindi na po siya mayor ng Davao City. Pinalitan na po siya nung kanyang anak na si Basti Duterte mga kababayan. So ngayon, eto na mga kababayan, kung mapapansin nyo, since wala nang naniniwala dyan sa mga papirma-pirma nilang yan, ang isang maliwanag po dyan ay talagang malabo na pong makalabas. Etong si Digong, yung effort ni LRY at saka mga kababayan itong si Big Mama para suportahan itong si Alputera sa mga ginagawang pagtulong na yan kay Digong, wala na pong saysay kasi hindi na naman po talaga makakalabas etong si Digong. So ngayon, ang isa pa mga kababayan dito kung mapapansin po ninyo, gaya nga ng sabi ko kanina, nagsiselebrate po ng birthday etong si Big Mama pero mukha po atang hindi binate ng first family. Kasi nga nung panahon ni Digong, pinupuntahan pa ni Digong yan para lamang magsalita si Duterte sa entablado at batiin yung kanyang kaibigan na nagsiselebrate ng birthday. Pero ngayon, hindi na po mga kababayan pinagtutuunan, allegedly, ng first family itong mga pamilyang ito kasi nga palihim pong tinutulungan ito pong si Digonggong mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung mapapansin po ninyo, uulitin ko happy birthday ulit sa nanay ni Small Boy na si Big Mama. Ang tanong ko lang, binati po ba kayo ng first family? Pero tingin ko hindi. So ngayon, mga kababayan, ito, punta na po tayo dito po sa mga mahalagang usapin po natin. Alam nyo po ba mga kababayan, sa totoo lang, dire-diretso po ang paninira dito po sa pamilya ni Miss Susan Yap o ni Governor Susan Yap mga kababayan. At yung mga naninira po sa kanya, mga kalaban niya rin po sa politika. Ang tanong lamang po natin, eto mga kababayan balik lang tayo noong mga panahon na hawak po na mayor, etong si former Mayor Angeles na ngayon ay congressman dyan sa Tarlac mga kababayan. Di ba noong mga panahon na mayor po yan, kung ano yung nagiging proyekto mga kababayan, paano kaya nila nasisikmura yon? Yung mga proyektong ibinabagsak sa Tarlac, yung Northern Builders ang kumukubra mga kababayan. Ibig sabihin, kumukuha ng mga proyekto at sila yung nakikinabang sa mga proyekto na allegedly pagmamay-ari ni Congressman Angeles. Tapos ganito yung makikita ninyo mga kababayan na di umano, since nasa sangkot sa maanumalyang flood control, etong Northern Builders,
matatapang pa magsalita ng kung ano-ano at mga akusasyon, etong di umano'y may-ari nitong Northern Builders na si Congressman Angeles, mga kababayan. At ang isa pa dito na nakakapagtaka noong mga panahon na hawak nila yung Tarlac, mga kababayan, paano kaya nila po nasisikmura na makinabang sa mga proyekto na galing po sa gobyerno, tapos sabihin pa nila na flood control free. Ito pong Tarlac, pero binabaha pa rin yung Tarlac, mga kababayan, at marami pa rin po tayo mga kababayan Pilipino dyan ang nakakaranas ng matinding pagbaha. So ngayon, basahin po pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po dito kay Tita Nikki. Sabi po dito, mga kababayan, paninira ni Emmy Ladera, tingnan nyo, pilit niyang sinisiraan ng kalaban ng kanyang kakampi, basta lang sinasabing nangungontra or nangungontrata ang Northern Builders ng pag-aari ng kalaban ni Gob Susan na walang paliwanag na hindi naman ito bawal kumontrata sa national government, mga kababayan. So alam nyo na, since nabanggit na itong Northern Builders, yan po yung isa sa nangungontrata ng mga proyekto dyan sa Tarlac. Ang nakakapagtaka lang bakit po tahimik ngayon, ito pong si Pyra Lucas, mga kababayan, sa issue ng kanyang kaibigan na si Congressman Angeles, allegedly, mga kababayan. O bakit tahimik si Pyra Lucas? Bakit? Dahil ba may allowance na nakukuha dyan sa mga yan, mga kababayan? Tayo nagtatanong lang naman. Kasi nakakapanibago po yung pananahimik ni Pyra Lucas na lumalaban kuno sa corruption, pero ngayon nakaibigan na po niya yung nababanggit, mga kababayan. Bakit tila po nananahimik ito pong si Pyra Lucas? So ngayon pakinggan po natin ito, mga kababayan. Builders, tinitin mo naman yan, wala kang question sa Northern Builders. Doon sa pagkalilitin mo niya bilang kumpanya. Ang pino-question natin, nasaan ang delikadesa? Ikaw, namumuno ka sa bayan mo, lahat ng proyekto, ma-award sa'yo, hindi ka tumanggi. Nasaan ang delikadesa? Yun ang gusto kong isipin natin. Ang problema kasi dito, mga kababayan, bakit ba nagagalit sila kapag napapag-usapan ang Northern Builders? Maliwanag naman po na nabanggit po yan, mga kababayan, sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na di umano sangkot sa mga multo dyan po sa Tarlac. Ibig sabihin, pag sinabi mga multo, either na mga ghost project yan o kung ano mang ghost yan, mga kababayan. So ngayon, ang tanong po natin dito, bakit yung naandya na nagsasabi na siya daw ay anti-corruption at nilalabanan lahat ng korupsyon dyan po sa Tarlac, bakit nananahimik sa issue ng Northern Builders na di umano sangkot sa maanumalyang flood control at yung may-ari noon ay nagsabi na flood control free na ang Tarlac, pero definitely binabaha pa rin yung Tarlac kasi nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang nagsasabi, mga kababayan, na nakakaranas pa rin ng pagbaha dyan po sa Tarlac. So ngayon, ang tanong po natin dito kay Pyra Lucas, bakit katahimik sa issue ng kaibigan mo na di umano'y nagmamay-ari niyang Northern Builders, mga kababayan? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po dyan, mga kababayan.